The fire going. And soon all those around can warm up its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread the love to everyone. You want to pass it on. This time of spring, when all the trees are budding, the birds begin to sing. When stars they're blooming, that's how it is with God's love. Once you've experienced it, you want to sing. It's fresh like spring. You want to pass it on. I wish for you, my friend, this happiness that I found. You can depend on Him. It matters not where you're bound. I'll shout it from the mountaintop. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. I'll shout it from the mountaintop. I want the world to know the Lord of love has come to me. I want to pass it on. The Lord of love has come to me. I want to pass it on. Okay, so we are almost to finish. Ang atin pong gagawin ngayon, we're going to skip this one, yung 15 minutes video. But we bring it the challenge to you to look at the YouTube. Okay, panoorin po niyo ito. This is a video presentation. And some of the things that is going to mention here ay nabanggit na rin ng ating NPUC Youth Director. So, iba pa rin yung galing kay Pastor Paco. Alright, so, but this evening, this is part of our program just to listen to siguro ito po ay isang testimonies and experience. We will be listening. Yung kay Pastor Bong ay skip na rin, hindi na rin siya. So, let's hear Brother Jacob for leaders leaders minutes. Okay.
This will be very short lang po since sobrang ano na rin, makagutom na rin po kayo. Ayan, so gusto ko lang din po i-share yung some of the pictures nung kami po ay nagkaroon ng commissioning po sa Thailand last March 2019. November 2019. So, ayan. So, yun po yung picture namin ni Pastor Bong kasama si Pastor Paco nung kami po ay nag-commissioning doon sa Thailand. And one of the activities doon na talagang nag-strike sa akin is kasi nag-start yun with parang more of knowing yourself. So, yung mga series of activities namin during that time, nagpo-progress siya from knowing yourself, knowing the youth, then yung pag-maintain ng relationship sa Panginoon. And yung isa dun sa activities during that time is about knowing yourself. So, binigyan kami ng time to take yung spiritual gifts assessment, and then after that, enumerate sa amin ano yung mga tingin namin strengths namin, ano yung mga weaknesses namin, ano yung and based doon sa nakuha namin result doon sa spiritual gift, how can we relate that those spiritual gifts? Kasi doon po sa website ng GC, pag tinake niyo yung spiritual gifts assessment, bibigay sa inyo yung top 3 na spiritual gifts nyo. Tapos doon sa baba, may parang yung next 3. So, bali pa, mo bang strength mo is something na nag-a-align doon sa spiritual gift result na nakuha mo doon sa assessment. And naalala ko yung isa doon, nag-share siya, na sabi niya, hindi niya raw, yung nandoon sa weakness niya is something na lumabas doon sa kanyang top spiritual gift. So, all this time daw, she realized na she was underestimating her abilities. She was, parang inaano niya yung sarili niya na hindi niya kaya yung mga ganon. Pero based doon sa assessment, lumabas na yun pala yung top spiritual gift niya. So, sometimes kasi especially as senior youth leaders, may mga tayo, parang minsan nagkakaroon tayo ng mga self-doubt sa sarili natin because of our limitations, because of our weaknesses. And minsan yun yung parang nagiging nag-hold back sa atin to continue to push forward doon sa pagiging leader natin. But one lesson I learned from that experience is probably marami tayong mga undiscovered things pa sa sarili natin na eventually yun yung gagamitin ng Panginoon para tayo ay mas lalo pang gamitin. And ako personally, ang dami kong naging sabihin na natin growth in terms of leadership over those past years. Kasi nung ako po ay na-commission noong 2019, ang position ko talaga sa area namin is graphic artist lang. So as in sobrang sabihin na natin valuable to the ministry, pero kumbaga hindi siya talaga totally leadership eh. And then this year, I was elected doon sa area namin na maging youth leader, and that opened a lot of opportunities for me. And before, nung time na yun, parang sobrang sabi ko, ang daming kong doubts about myself. But then, sabi nga doon sa naging message din noon ni Pastor Paco doon sa na yun nga, dapat when you have to see yourself not on the lens nung sarili mo, but rather dun sa lens ng Panginoon. Kasi yung perspective mo sa sarili mo possibly masyadong mababa. Pero yung paningin sa'yo ng Panginoon, meron ka palang other bigger opportunities and bigger purpose in life. So yun lang, and I think marami pa akong natutunan during that time, pero yun lang yung parang isa sa mga pinaka-highlights talaga. And it's important for us young leaders, senior youth leaders, young leaders na rin naman, ayan, to be kumbaga self-aware din tayo sa kung ano yung mga strengths and weaknesses natin, and how those things can help us push through doon sa ating ministry. So I hope na through this very short and very quick testimony, so kayo po ay meron din nakuha kayo po. Okay, sa time pong ito is promotional po. After po nating may commission, then I invite every one of you to please attend po sa ating pong Youth Congress sa December 2 to 4. Meron po tayong Youth Congress. Pag sinabi pong Youth Congress po, ito po ay Festivals of Ministries.
At isa sa panibagong ministry na ating papakilala ay ang SYL. At ngayon po i-recognize po natin ito sa pangkalahatan ng mga kabataan na gaganapin po sa December 2 to 4 sa CLAA. So sana po ay makatin po tayong lahat para po ma-aware yung ating pong mga kabataan na sa ating pong teritoryo ng Central Luzon Conference ay meron na pong na-commission na mga leader para pangunahan po sila sa pagtapo ng ating pong ministry sa SYL. Sana po ay naroon po tayong lahat. Yan po ay pangunahan po tayo ng iba't iba pong mga tagapagsalita na ating po talagang kinuha para po matulungan po tayo sa gawain po. Lalo na ang focus po natin ngayon ay ating pong dalhin ang ating mga kabataan para iwas po sila sa tinatawag po na worldview ng mundo at dalhin po sila sa biblical worldview. Kasi sa General Conference po, ang pinakamataas na antas na kung saan ang mga kabataan ay naakay ngayon ay nasaan na po sila, worldview na po sila. At ngayon ay dalhin po sila sa tamang right path para po lalong manumbalik po sila at magsumigla sa gawain ng Panginoon. Kaya po, more on, kagaya ni Jacob, yung sinabi niya, ang focus po natin sa Congress, more on ang tatalakayin po natin doon is yung pong mga social issues ng mga kabataan. At para ma-address po natin ito, at the same time is makakay po natin sila sa mga paglilingkod sa ikasusulong ng kanyang pananampalataya. Again po, we're inviting you to please attend to our Youth Congress this coming December 2 to 4 at CLAA. Then we hope that you are there for us to promote this SYL leadership training for them. So, pagkatapos ko po, mananalangin na tayo ng closing prayer. Ang lahat po ay masaya, lahat ay pinagpala. Okay? At lalo ko pong pinasasalamatan ay yung ating mga witnesses. Palakpakan po natin yung ating kung wala po kayo ay parang hindi na makita kung ano ang reaction ng mga nanonood sa amin eh. So, in total, ay napakaganda po ng ating ginawa ngayon at ibigay natin ang buong papuri sa ating Panginoon. Ibigay natin ang panahon para sa ating closing prayer. Na closing song muna and then closing prayer ni Pastor Alfred Siling. We are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I, send me Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world worship Him. With all the nations and all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me, I will go. Where You lead me, who will go for us? I will go. I will go where You lead me, I will go. Where You lead me, here am I, send me Lord, I will go. I will go, I will go. Who will go for us? I will go. I will go
karanasan na inyo pong pagka pinagkaloob po sa amin. Tulungan niyo po kami na magampanan po namin ito, Panginoon, na may kabanalan. At patuloy na maging pagpapala po kami sa mga tao, mga kabataan na magiging bahagi po, Panginoon, ng aming pong paglilingkod. Samahan ang lahat na narito, Panginoon, ang ininawang katulungan at patnubay, gabay po sa amin habang kami naman po ay nagkakaroon ng iba't ibang kaparaanan upang ipalaganap po namin sa aming mga kabataan ang ganito pong uri ng karanasan. Kaya po, Panginoon, salamat po, Panginoon. At sa gabi ito, sa aming pong pagsasalusaluhan ng mga pagkain, kayo nawang siyang magkaloob po sa amin ng kabusugan at kasiyahan. Muli, Panginoon, binabalik namin ang papuri at kaluwalhatian po sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Congrats po. Ang cute na lang.